Kasi mabuti kang tao. Tandaan mo lang kung sino yung mga taong tumulong sa'yo. Balang araw, sila lang ang suklihan mo. Kanya-kanya tayong ugali. Pero sa part ko, madaling makuha tiwala ko. Pero mahirap yun ibalik pag sinira mo. Alam niyo magkapatid hindi biro ang pinagsamahan yan. Simula pagkabata magkakasama na. Iisa lang ang pagkain pinagsasaluhan. Magkatabi sa pagtulog. Iisa lang ang dugo na nananalaytay sa inyo. Kahit mag-away man, magkasakitan, magsumbatan, minsan pa nga nagsusumpaan. Kahit pagbalibalik ta rin mo man ang mundo, hindi mo matatakasan ang katotohanan ng isang tao ng pinagmulan nyo. Masaya man o malungkot, away man o bate, mananatili pa rin ang pagmamahal. Mahalin mo ang kapatid mo higit kanino man. Dahil kahit kailan, ang kapatid ay kapatid at hindi mo yung matatakasan. Kaya dapat kapag dumating yung panahon na hindi na kayo magkaintindihan, alalahanin nyo sa dulo, kayo din ang magtutulungan. Alam niyo po, minsan, may mga anak gustong-gusto nang magbigay, pero yung magulang, pag humingi, nanunumbat pa. May tono pa ng panunumbat. Another thing, bakit minsan, hindi makapagbigay ang isang anak kahit gustong-gusto na? Alam niyo po, minsan, napagod na ng gusto sa pagtupad ng napakaraming hiling ng pamilya. Sino po naniniwala? Mapapagod din naman ang isang anak pag panay ang hiling ng magulang. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, kung anak ka, mapapagod ka. Alam niyo po, mauubusan ka din. At the same time, masasagad ka din kapag kapanay ang hiling sa'yo o ang hingi sa'yo. Alam niyo po, minsan, may mga anak gustong-gusto na magbigay, pero yung magulang, pag humingi, nanunumbat pa. May tono pa ng panunumbat. Another thing, bakit minsan, hindi makapagbigay ang isang anak kahit gustong-gusto na? Alam niyo po, minsan, napagod na ng gusto sa pagtupad ng napakaraming hiling ng pamilya. Sino po naniniwala? Mapapagod din naman ang isang anak pag panay ang hiling ng magulang. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, kung anak ka, mapapagod ka. Alam niyo po, mauubusan ka din. At the same time, masasagad ka din kapag kapanay ang hiling sa'yo o ang hingi sa'yo.
Iba't ibang klase ng babae kung mag-aasawa ka. Kapag nag-asawa ka ng babaeng independent at business-minded, accept the fact na hindi niya maaasikaso ang bahay niyo 24/7. Kapag gusto mo naman sa babae ay inaasikaso ka full-time, accept the fact na hindi siya kumikita ng sarili niyang pera at may time na mapapabayaan ang kanyang sarili, kakaintindi sa'yo at sa anak niyo. Kapag gusto mo ng babaeng makinis, maputi, at chicks na chicks, accept the fact na kapag inasawa mo yan, kailangan mong sagutin ang lahat ng expenses niya sa beauty products to maintain her beauty. Kapag gusto mo ng babae na hindi ka bubungangaan, make sure na itatrato mo siya ng tama at tutulungan sa mga gawain. Kapag gusto mo sa babae na supportive siya sa'yo at hindi pinaghihigpitan, make sure na alam mo ang limit para magkaroon siya ng mas malaking tiwala sa'yo. Remember, a woman is a reflection of how you treat her. Kaya hanggat maaari, babaan ang expectation sa isang babae. Dahil walang taong perpekto. Iba't ibang klase ng babae kung mag-aasawa ka. Kapag nag-asawa ka ng babaeng independent at business-minded, accept the fact na hindi niya maaasikaso ang bahay niyo 24/7. Kapag gusto mo naman sa babae ay inaasikaso ka full-time, accept the fact na hindi siya kumikita ng sarili niyang pera at may time na mapapabayaan ang kanyang sarili, kakaintindi sa'yo at sa anak niyo. Kapag gusto mo ng babaeng makinis, maputi, at chicks na chicks, accept the fact na kapag inasawa mo yan, kailangan mong sagutin ang lahat ng expenses niya sa beauty products to maintain her beauty. Kapag gusto mo ng babae na hindi ka bubungangaan, make sure na itatrato mo siya ng tama at tutulungan sa mga gawain. Kapag gusto mo sa babae na supportive siya sa'yo at hindi pinaghihigpitan, make sure na alam mo ang limit para magkaroon siya ng mas malaking tiwala sa'yo. Remember, a woman is a reflection of how you treat her. Kaya hanggat maaari, babaan ang expectation sa isang babae. Dahil walang taong perpekto. Sino po naniniwala, walang mga kapatid ang makakausap ng totoo sa buhay nang hindi marunong tumanaw sa mga kapatid nila na before sumuporta sa kanila para makausad sila sa buhay. Tandaan niyo po, kailangan mong tanawin yung ginawa sa iyo ng mga tao bago ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Matuto kang tumanaw doon sa mga ginamit ng Diyos para makarating ka sa dapat mong marating. Hindi po ito responsibility. Hindi po ito yung sinasabi ng maraming mga tao na ginagawang life insurance yung kanilang mga anak na magulang. No. Ang tawag dito, respecting life cycle. Because whether you like it or not, darating ka rin doon sa punto ng buhay mo, hindi mo na rin kaya na maghanap buhay. At kung ikaw ay natutong tumanaw doon sa mga nagbuhat sa'yo, pagdating mo doon sa point na yun ng buhay mo, may bubuhat din sa'yo. At ang tawag doon, respecting life cycle. Darating at darating tayo doon sa point na yun ng buhay natin at kailangan marunong kang tumanaw doon sa mga ginamit ng Diyos para makarating ka sa kung nasa saan ka man ngayon.